Hello. Good evening po. Good evening. Magandang gabi po. Magandang gabi. Magulang araw na dyan. Oh, so you are not in the Philippines. No, I'm not po. You are not in the Philippines. Anyways, um, uh, what's your name? What do I call you? Just call me Daday po. Daday. Okay. As in D-A-Y. Opo. Okay. Ilan taong ka na, Daday? 40 years old. 40 years old. Ano Yes. pakiramdam mag-40? Ano bang pakiramdam? Di ko alam parang, eh. parang na-frozen ako. Yeah, sabi kasi nila, di ba? Sabi nila, Daday, life begins at... 40. Pero lately, parang totoo siya, no? For a lot of people that I know, alam mo, I work out every day. I know a lot of 40 people there who's having the time of their lives. I don't know about you. Maybe. I don't know about you. But anyways, asan ka ngayong gabing ito, Dad? Nasa Paris. Nasa Paris po ako. Nasa Paris. Ayan, France. Tama, no? Opo. Ayan. Konti lang ang nakakaalam na ang Paris, ang basa talaga niyan ay Paris. Paris. Mm-mm. Paris po. Paris. Paris, di ba? Yung pag linggo, di ba yung nagmimisa? Pwede magbiro, ha? Wag corny, ha? Hindi kaya pag nag-iinom. Bagay na, Paris. Okay. Okay, have ka. I like it na. Pre. Paris. Daday Bagay na, Paris. nakakapikong ka, Daday, ha? Alam mo, ikaw. Anyways, si Daday ay tawag niya ito ay nasa France. Matagal ka na naandyan? Since 2018. 2018. Okay. It's my second time to call you. Naka-loudspeaker ka ba? Naka-headset? Naka-tablet po. Oh, kaya pala. Is there any way you can switch to a phone? Kasi kaya pala yung tunog para kang nasa ano. Well, anyways, tiisin natin. Tolerable naman. Pangit po. Ako yung pangit. Is there any way I can call you back and pick it up from a phone? Okay, I will do it on the phone. All right. Wait, what? Can you transfer to the phone or I have to dial you back? I think you will have to dial me back po, no? Okay. Let me see. Okay, sige. I will. I will dial you Okay back, po. all right? Right away. Okay po. Okay. Yan, no. Ano kaya kung di ko siya dial, no? Siguro magiging masamang tao ako na pag ginawa. Okay ba 'yon, no? Maging masamang. Pwede yun, no? Maging masamang tao. Naku, sinasabi ko na eh. Hello? Ayun na po. Hello? Ayan. Huwag ka mag-loudspeaker, ha? Apo. Hindi ka naman naka-earphones po. Hindi naman. Hindi po. Okay. That's better. That's so much better. Anyways, Daday. Bakit ka napadpad sa France? Yung dating employer namin sa Hong Kong, na maalam na siya. So the rest of the family had to move back here in Paris and isinama po ako. Oh, so employed ka dati sa family niya sa Hong Kong. Nung namaalam yung pinakaamo. Ang galing. So di ibig sabihin they like your service. I think so. I think so. So Because apart from the go ahead. apart from the offers here, ang prime offer sa akin, the first one is in US and hindi natuloy yung kasi namatay nga yung lalaki. Okay. Okay. Dito marahil ako nakatadhana. Which do you like better? Hong Kong or France? Salary-wise, dito. Pero
much closer to home yung feeling ng Hong Kong. Oo naman. Pag nagpunta ka ng Nueva Ecija, mas malapit pa yung Hong Kong kaysa Nueva Ecija eh. Oo. Diba? Oo. Minsan pa nga, mas matagal ka pa sa airport kaysa yung biyahe mo papuntang Hong Kong eh. Tama. Prove your capability muna. Pero actually, ngayon, maganda ng airport. Mabilis na pila natin ngayon. Ang laki na improvement, Hindi ako makakauwi this year. Anyways. Document what properly. Hindi. Nung mula nagpunta ka ng France, nakauwi ka na ba ng Philippines? Yearly umuwi po ako. Kaya lang this year, as on process yung paper ko, hindi ako makakauwi. Kasi I want to have the ID itself. Ayoko lang nung parang proof na granted na yung paper. Baka hindi ako makabalik. So, kailangan yung physical ID. Yes. Ginagawa sa Pilipinas yun, LTO, bibigyan ka papel. Wala yung ID. Ang galing. Bansa to ha. Bansa. Hindi makapag-print ng ID ha. Papel ang binigay. Sabi ng employer ko, gusto ko umuwi. Pwede naman. Kaya lang, sabi ko, ayoko kasi probably makakauwi ako but I doubt na makabalik ako if magkaaberya ako sa Pilipinas. Natakot din siya. Kumbaga you didn't wanna risk. No. Okay. Not at all. Understandable naman. Alright, ma'am. Daday. Okay. What can I do for you? As I mentioned earlier, nakatawag na ako last May. I will not remember it, by the way. Yes, I think you will not. Probably if I give you some excerpt of it, siguro may magkakaroon kayo ng konting recollection. Yung case ko na title niya na na bawal na po ang lovemaking sa amin. Well, ganito because hindi ako nag-title nun. Alright? Okay. Dun sa kwentong yun is nagkaroon ng continuation. Yung ex ko and I, naghiwalay na kami last 2024 pa. And hindi ko alam na after nung hiwalay namin, nagkaroon na siya ng bagong karelasyon kasi hindi na po yung communication namin. So last December, nung umuwi ako, one of my objectives is maayos yung sitwasyon namin. Magkabalikan kami kasi yung decision, yung pag-agree ko sa kagustuhan niyang makipaghiwalay, hindi ko pala gusto. Wait lang muna. Kailan kayo naghiwalay? I-recap tayo. August 2024. 24, last year. Ano dahilan? Ba't siya nakipaghiwalay? Nung mga panahon na yon, dumaan kasi ako dun sa crisis na yung faith, yung religion ko is parang nakukonvince ako na same-sex kasi kami. So, yung religion ko, nakukonvince ako na magbalik loob. But I really love my partner. I really love her. So, siya yung nakipaghiwalay o ikaw? Siya. Okay. Kasi ang naging dahilan niya was? The real reason behind nung nakipaghiwalay niya is may nakakausap siyang iba noong mga panahong na-drift away ako dun sa relasyon namin. So yung pain, hinanap niya yung comfort sa iba. Yeah, pero kasi hindi niya nasabi. Ang daming paligoy-ligoy sa may third party. Nagkaroon siya. Okay. Nagkaroon siya pero nalaman ko lang yun nung December na. Hiwalay na kayo? Yes. Okay, I get you. Nung December kasi, dahil nga, hindi naman naputo yung connection namin, hindi niya rin sinabi sa akin na may karelasyon na siya 2 weeks after I think 2 weeks, nung naghiwalay kami. Nung nakakausap niya, yun na yun, yung naging sila na. Hindi ko alam yun. All along na magkausap kami until December, hanggang nakauwi ako, sinundo niya pa ako. Hindi ko alam. Pero may nakita akong sing-sing sa daliri niya and
nag-ano ako, nagtataka ka ba't may sing-sing siya sa daliri. Hindi ako nagtanong. Hindi ako nag-usisa. Pero hindi naman na kayo nun eh. So wala ka namang karapatan eh. Yes. Yes. Pero sinundo niya ako. Siya yung sumundo sa akin. That time, ang objective ko is maging maayos kami. And then, after, nung pag-uwi kong yan, after siguro after 4 days, bago niya nasabi sa akin yung totoo over the phone at hindi personal. December that year, last year. So to make everything short, don't make it short. Okay lang. Kahit na 5 araw tayo dito, tapos And then bumalik ako dyan, nagbakasyon ako. The whole December is sira lahat. Kasi yung main objective hindi naging fruitful. And hindi talaga kami nagkabalikan. Wait lang, inamin ba niya sa'yo na ayaw na niya kasi meron siyang iba ganan? Hindi niya sinabing ayaw niya na dahil meron ng iba. Pero parang gano'n na rin yun. Ang naging pinaka naiinis ako at nakakasakit sa akin is I wanted yung totoo. Yun lang naman yung hinihingi ko. You are no longer together. So it puts you in a position where you cannot demand anything from her. The problem is she kept contacting me. She kept on messaging me. Humingi ba siya pera sa'yo? No. Ba't sumasagot ka? No. Alam mong wala na. Ba't sumasagot ka? Mahal ko kasi. Huwag ka magreklamo na kinokontak ka niya kung sumasagot ka naman. Di ba? Hindi naman ako nagre-reklamo. It's just that nako-confuse ako kasi nung time na yun na siyempre gumuna yung lahat. Tanggap ko na eh. At alam ko na malaking factor ng pakikipaghiwalay niya and nung pagkakasala niya is yung na-debrief away ako dun sa relasyon. Kaya lang yung mga nagiging action niya, it made me confused na bakit hindi niya na lang ako hayaan ng tuluyan? Bakit parang yung weakness ko towards her, yung emotion ko towards her, parang napaglalaruan. Para akong batang... Huwag mo ginagaslight yung sarili mo, ha? You will not be in communication kung di ka nagre-reciprocate. Kasi nga, mahal ko nga. Para kang... So, huwag ka magreklamo kasi... Huwag ka magreklamo kasi ginugusto mo rin. Hindi ako nagre-reklamo. Nagre-reklamo ka? Kaya lang yung confusion dun sa sitwasyon, yung hindi ko maintindihan kung nasaan ako kasi ang alam ko, hiniwalayan niya ako pero yung pinakikita niya sa akin, pinararamdam niya sa akin. Kasi ba? And nangyari na ngayon, bumalik ako rito last January. After 5 weeks of vacation dyan, I have to come back here again. But continue yun, sabi niya sa akin, antayin ko lang siya. Magpapagaling lang siya. Kasi parang... Magpapagaling ng? Kasi nag-abroad din yung ipinalit niya sa akin. And syempre, siguro nung nag-abroad, nagkakaroon din sila ng miscommunication. Parang ako, umasa naman talaga ako. Kasi mahal ko nga. Wait lang, in a sense, ginawa ka ng reserve. I can say that. And ako, kasi mahal ko nga, parang sabi ko, kung mahal niya pa rin talaga ako, babalikan niya ako. Akala ko nung una, yung love na meron kami, parang ako pa rin babalikan niya. Kaya lang after nung naghiwalay sila, kasi bago ako bumalik, nagkahiwalay pala sila for a couple of days, maybe weeks. Sinadya niya yun para ma-accommodate ka niya. Ako naman,
Parating ka eh. I think yung isa yung nakikipaghiwalay kasi nung inamin niya sa akin lahat, parang napagtagnitan nito. So, after that, bumalik ako rito. Sila nagkakaproblema. Ako, nag-proceed ako. Pero half-hearted ako doon sa pag-iwan totally nung lahat-lahat. Kasi mahal ko nga siya. Yun lang. Nag-proceed ako na nag-proceed. Yung mga paramdam niya after a week. Parang kung alam mo yung halamang tuyo, lanin niya, tapos biglang uulan ng konti. Masaya. Tapos biglang tagtuyot na naman. Iba yung naisip ko sa umulan, tas tagtuyot, tas basa. Sorry Okay, hindi lang ako nakaisip noon. Kahit sila, kahit yung mga nanonood. Ang pangit ng analogy ko. Oo, actually, ang pangit ng analogy mo. Tignan mo, kahit yung mga nanonood sa atin, yan din yung analogy nila. Ha? Analogy ng pangbata talino. Hindi. Hindi, baka malaswalang utak nito mga to. Ang lala nun Kasi ginamitan mo pa ng word na La Nina. It's so basa. Okay. Hindi. Pagka every time na i-message niya ako, natutuwa ako, masaya ako. Akala ko bumabalik na siya. Pero afterwards, mawawala na naman siya. Ilang buwan din yun hanggang sa last June, hindi ko na kinaya. Okay. Hindi ko na natiis kasi ang sakit na akala ko nagpapagaling lang siya kasi one time tinanong siya ng anak ko kung may karelasyon na siya. Sabi ko, wag niyang totoo to, yung anak kong mauriran. Kasi tinanong siya kung may karelasyon na siya. Ako pala tinanong muna. So, ngayon tinanong ko rin si dad. Tinanong ko rin tinanong ko rin sa ex kung may karelasyon na siya. Ang sabi niya sa akin, wala. Sabi niya, kung yung sarili nga niya, hindi niya mauna, papasok pa rin ba siya sa relasyon. So, hinawakan ko yun. And then, yung nagiging action niya, hindi ko matiis, hindi ko masakit nasasaktan ako. Kinonfront ko siya last June. Sabi ko, hindi ko na kaya. Sabi ko, ikaw okay ka na. Kaya mo na makapag-usap mo kanino, sumama kung kanino. Kaso ako, hindi. Stuck pa rin ako. And ayoko na nitong sitwasyon kung nasaan ako. Sabi ko, from now on, huwag mo na akong kausapin. Huwag mo na akong stop communicating to me. And dumating na ako sa point na nirestrict ko na siya. Pero yung restriction na yun, syempre sinisilip ko kung mini-message niya ako, binabasa ko yung mga message niya. Okay, nirestrict mo pa. Talagang nirestrict mo pa. Magaling. Okay. Yung isang account, yung number niya na meron ako sa WhatsApp, binlock ko yun. Binlock ko yung mga communication. Huwag mo na ipagmalaki yan kasi wala namang purpose yan. Dahil sinisilip mo naman, ha? Hindi ka basta ang hirap yung mga pinagsamahan nyo. Ang hirap bitiwan agad. Kaya hindi ko maintindihan kung paano niya nila. Hindi lang siguro siya kung paano nagagawa ng iba na pumasok agad sa isang sitwasyon. Pagkatapos nilang iwanan yung nakarelasyon nila ng mahabang panahon. Sabagay. Ang bilis nilang mag-move on. Kawawa ka naman. Nung kinonfront ko siya noon, hindi kami nag-usap for a month. Hindi ko siya message. Pero hindi na kayo niyan, di ba? Hindi na talaga kami. Hindi tinigilan niya na rin ako. And after a month, message niya ako. It's a long message na telling me na sorry sa lahat ng nagawa nila, admitting all the mistakes she made and the girl. Inamin niya sa akin yung nangyari na kasalanan niya. Kung bakit gano'n. Basta yung mga sorry na noon tinago niya sa akin. Sinabi niya sa akin after a month. Sabi niya,
isang buwan na mula nang huli mo akong kinausap and hanggang ngayon, andito pa rin ako. Kung kailanganin mo ako, ganyan, pero alam kong hindi mo gagawin yun dahil hindi ka gano'n. Basta yung mga ganong salita. Nag-reply ako. Sabi ko, salamat dun sa prayers na maging okay ako. Okay lang ako. Nahihirapan ako pero okay lang ako. And after that, mini-message niya ako every morning. Sinisin ko lang siya. And then one time, parang she thinks na okay na ako. Gusto niya ako makausap. I told her na, bakit? What for? Yan ang mga Sabi sagutan. niya. What for? Mukha mo. Sorry. Sorry. Tapos sabi niya sa akin, sabi niya, kasi siguro namimiss kita. Yun ang pamatay. Yun talaga yung Sorry. Nung nabasa ko yan, sabi ko sa kanya, alam mo ba kung ano yung kasi sinabi niya yung term na ginamit niya is marahil. Marahil. Sabi ko, ang plastic mo, alam mo, ikaw plastic ka, nagalit-galitan ka pa, inaantay mo eh. Hindi, nasasaktan kasi ako kasi syempre may gusto kong malaman kung anong dahilan bakit mo ako kinakausap. Isang buwan na nga tayo hindi nag-uusap. Mahal ko pa siya pero hindi ko nakikita yung firmness, yung disposition kung ano ba talaga ako. Hindi na naman kayo okay na makakausap mo, bumabalik ka na naman sa akin. Masakit kaya. Sabagay. Nung tinanong ko siya nun kung alam mo ba yung ibig sabihin ng salitang marahil. May sinarkastic ko niya, magkaan pa ba tayo? Magiging literal pa ba tayo rito? Marahil, siguro. Probably. Tapos sabi ko, so ibig sabihin, in layman's term, hindi ka sigurado kasi ginamit mo yung salitang marahil. Ang galing, Naging ka tuloy bigla doon, Naging parang teacher ka ng Filipino, Ang salitang marahil ay ginagamitan ng pangatnig at panlapi. Ganon, Na nangangahulugang hindi tiyak, hindi sigurado, pagbabaka sakali. Ganon, Dinifine ko yung galing, Yun talaga yung malapit. Dinifine ko yung salitang marahil sa kanya and parang na-offend siya. Tapos sinabi niya, after ilang minuto noon, siguro more than around an hour, nag-reply siya. Namimiss pa rin kita hanggang ngayon. That's what she told me. And that time, hindi pa naman talaga ako okay. And I told her na hindi pa ako okay. Hindi ko pa rin kayang humarap sa'yo nang hindi ako nagiging emotional. Sabi mo? Sinabi ko sinabi ko sa kanya. And from then on, sinabi ko sa kanya na hindi ko magawang humarap sa iyo and maipararamdam ko lang sa iyo na hindi ako okay. Nawalan na naman kami ng communication ng July. Here comes August, July, July yon, August, wala kaming communication at all. Hindi ko siya message. Ever since naman, I never approach kahit na nung unang nagkakilala kami. And up until nandun pa rin yung habit nung hindi ako nang i-istorbo. Kung ayaw sa akin, na ayaw ako i-message, hindi ako nangungulit. And then, September arrives. Ay, nung mga around, August, nung anniversary ng paghihiwalay namin, meron siyang message sa akin. At least twice that month of August. And come September, birthday ko. Minessage niya ako. Anong sabi niya? Saying sorry and happy birthday. And she called me mahal ko. So, parang... Di ba yung ayaw mo ng kiligin pero napaasa ka bigla no? Yung parang lahat ng pagmumubon ko bumagsak. Parang lahat ng paglayo ko
nandito na naman ako. Nandito na naman ako. And since September, nagtuloy-tuloy yung communication namin. Lahat. Pero may jowa pa rin siya. Wala na. Simula nung naghiwalay sila nung nasa abroad. So single siya ngayon. So, single ka. Single kami pareho. Eh, ba't di kayo balikan? Single pala kayo parehas. Yun nga yung itatanong ko eh. Kasi alam ko mahal ko siya. Wait lang, alam ko. Ano yan? Alam ko. Alam kong mahal ko siya. Actually, alam namin. Lahat kami 1-3 yung nasa TikTok nanonood. 200, almost 300 sa Facebook, sa FB, no? Yon, kami lahat, alam namin mahal mo pa siya. Eh, baka ngayon mo lang alam? Sige. Game, tapos? Since nung communication na yun, alam ko totally hindi pa ako okay kasi may mga pagkakataon na pag naaalala ko yung nangyari, nasasaktan ako. Aling part doon? Yung pagmamahal na binigay niya dun sa girl. Yung pagmamahal. So there's a chance na pwede kang magbalikan because it's what you've been wanting sa mga panahon na naghiwalay kayo. Tama? Yes. Pero ngayong pwede kayo magbalikan, ikaw yung aarte. Hindi ko alam doon. Maarte ka. Well, andun na tayo, di ba? Na you can say na minahal niya yung girl eh. Yes, naghiwalay kayo nun. Pinili niya yun. But you stayed in communication with her kasi in the hopes na balikan ka niya. Tama, mali? Tama. No, ngayon, pwede kang balikan, ikaw yung aarte. Natatakot kasi ako kasi hindi lang ito yung first time na nagawa niya. O di wag kayo mag-communicate. Di wag kayo makipag-usap sa kanya. Knock-knock. Ang bilis. Knock-knock. Wow. Melon, tahong, mais, gulaman. Melon, tahong, mais, gulaman. Melon, tahong, mais at gulaman. Gulaman. Maaari bang magtalong? Natawa siya sa talong. Ayaw na. Ayaw na ng talong. Natawa siya sa talong. Ayaw niya ng talong. Galak na galak siya sa talong. Anyways. Yun, hindi ko gusto kong bumalik sa kanya. Dumating ako sa point na nung hindi kami nag-uusap. Sabi ko kung makakauwi ako ng December, ibibigay ko na sa kanya, transfer ko na yung motor sa kanya para maputol na kung ano yung communication namin. Kasi nung mga panahong bumitaw na nga ako. Wait lang muna. Wait lang na. A large part of our conversation is just you trying to mostly sour graping ka sa nangyari. At the same time, you're cherry picking the things you can use, you can utilize para justify kung bakit ka stay in touch with her. At the same time, aarte ka na baka masaktan ka pag nagbalikan kayo, but in fact, yun ang gusto mo. Anong dahilan ng pagtawag mo sa akin? Yung dahilan ng pagtawag is, paano ba ako babalik dun sa panahon na hindi ko maiisip yung takot, yung ano ba dapat kong gawin. Gusto kong bumalik sa kanya pero natatakot ako
baka maulit-ulit. In the fourth time, maulit na naman. Yung wag kang bumalik. Pero gusto ko. Nung in-advise mo ako na i-block ko siya, hesitant ako to do it. But I was able to do it nung hindi ko na kinaya. Meron this time. Okay, first question. Is she asking you back in her life? She asked me back. She said na hihintayin niya ako pero nung Wait lang. Walang sabi sa'yo mag-explain ka ng ano, essay writing contest. Is she asking you back, diba, into her life? She did. She did. Number 2, do you want her to be back into your life? I do. Okay. Oh. Ano pang tanong doon? What other question can make it more sensible? Wala na, di ba? Two people wanting to be back to each other. Pag di sila nagbalikan, kaipokritahan yun eh. Drama yun eh. Two people just wanting to be back to each other, ayaw nyo magbalikan. Ang tawag nyo sa mga sarili nyo? Drama? Ha? Natatakot yung pakiramdam ko. Then yung mga nagiging action niya lately, parang bumabalik ako sa pagdududa. O di wag kang bumalik sa kanya. Look, ang bottom line nito, one of two things will happen. Babalik ka sa kanya o hindi ka babalik sa kanya. There's no in between here. There's no in between. It's either you go back to her or not go back to her at all. Parang gusto ko makita na ready pa ba siya? Kasi yung naging action niya. I don't have advice for you. I have advice for her. Kung nakikinig wala siya. siya rito. Wala kang pakialam. Baka nakikinig siya. Gusto mo malaman ko ng advice ko para sa kanya? Sana. I-block ka niya. Arte mo eh. Totoo. Ang arte mo. Ang arte mo. Gumagawa ka ng problema. I hate people who is capable of creating a problem out of thin air. Pero yung problem, hindi naman yung basta lang dumating. Yes, I know. But this is what you want. Oh, let's ask again. Did she ask you back into her life? Yes or no? Yes. Do you want her back into your life? Yes or no? Yes. Oh, anong problema? Everything that you're telling me other than the answer to that two questions, it's assumption. Baka po kasi ganito, ganyan eh. Hindi ko alam. Baka nga may buntot na siya magbalik sa'yo eh. I don't know. Diba? Baka pagbalik niya may hasang na yan eh. But you want her back. That's the bottom line. Nag-iinarte ka, di ka na. Naghiwalay nga, pinagpag ka kasi ba, ini-stalk mo siya eh. Ngayon pwede kayo magbalikan, nag-iinarte ka? Ilan taon ka na ba? Ilan taon ka na? 40. Act your age. For crying out loud. Would you kindly act your age? I do act my age. I do act my age. You are not acting your age. I acted my age way earlier than I had to. Ang cute oh. Do you want her back? Do you want her back? Yes, I do. Ano problema? Yung mga nakikita, yung mga cold actions niya towards me lately. O, di huwag kayo magbalikan. Parang, Huwag kayo magbalikan. Pag nagbalikan kayo, totoxikin mo lang siya sa ganyang ugali mo.
that is what I am. I am. That is what I wanted to hear about. Kasi now, wala akong nakakausap. Toxic mo lang siya pag nagbalikan kayong ganyan ka. Ang toxic mo nga eh. Kaya hindi ako makabalik. Kahit ako hindi ko gusto how I am acting. I can't. Hindi ko may alis sa isip ko lahat. Alam mo, ganito yan. Kung halimbawa next week kasi December na eh. Okay? Halimbawa next week magjowa ng iba yan. You will have the regret of a lifetime. Oh, promise. You are going to have the regret of a lifetime. Promise yan. Alam mo ba, last week lang, nagkaroon kami ng confrontation. Kasi bumabalik siya dun sa sitwasyon na parang sinasabi niya sa akin na dahil nga parang sobrang toxic ko, na-drive na pupush away ko siya and may nakakausap, nakakasama siya. And Oy, yung dapat, actions alam mo, yun, dapat doon na lang siya. Tigilan ka na niya kasi totoxikin mo lang siya eh. Tama yun, doon na lang siya. Baka nakikinig siya. I was anticipating that. And I told her na kung hindi niya naman pala ko kayang antayin na totally mag-heal na totally, why come back and communicate sa akin din para lang akong nag-aabang na naman ng pakiramdam from her, and I don't know. That is an assumption. She admitted it. She admitted na may nagkaka-interest sa kanya. Exactly the point. Exactly the point. You're going to lose the chance of having her back into your life because of your toxicity. Ang hirap alisin lang sa isip ko. Kung pa pwede lang alisin ko lahat, murahin ko eh. Yung mga sleepless nights, kung pa pwede lang. Pag hindi siya nagpaparamdam, pag ilang oras. Hiwalay kayo noon. Hiwalay kayo. She fell out of love sa iyo. She was with another person. You were an ex-lover during that time. Habang meron siyang iba, ini-stalk mo siya, naghiwalay sila noon, you stayed in communication with her. Now there's a chance for you to get back to each other. Single ka, single siya. Simple lang. Let's not overthink this. Simple lang to. Now, if you cannot, kung di mo kaya, if you cannot accept her with all the baggages na meron siya, kasi this is a second chapter to eh. Ano lang naman to eh. It's just, simple lang to. It's just, babalik ka o hindi. Eh kung toxicin mo lang ang sarili mo, babalik ka sa kanya, wag na lang. Ang tanong ko talaga, because I have a plan of bringing her here. How can I move past this phase? Wag na, maghiwalay na kayo tuloy. Block mo na siya. I'm not liking it. As much as possible, nilalabanan ko yung mga thoughts, yung mga negative thinking na pumapasok sa isip ko. Kaya minsan, parang may nagtitrigger kapag after 6 hours, after 3 hours niya ako nire-reply. Which is before she was not like that. Hindi kanya jowa para mag-demand ka ng reply. I'm not demanding a reply. I'm not even asking her. Look, Pero every time, wait lang na. What can I help you out with? I wanted to learn how to paano ko ba aalisin lahat? Ano bang dapat kong isipin? Mag-move on ka na, wag na mapagbalikan sa kanya.
gulo ng isip ko lately. I'm torn sa isip ko tsaka sa puso ko. Parang nagtatalo ng isip ko yung sinasabing nararamdaman ko. No, stop it. Joke yan, yung mga part. Bumabalik No, stop it. Drama yan. We're not gonna go there. Drama yan. Drama yan. Yung pagkasabi mo yun, drama yan. What makes it like a drama? Drama yan. Kasi ano lang ba to? No. Your bottom line is that you want her back. She asked you if you could be back together. Your bottom line is that you want her back. Yes. Now, kung ayaw mo, di wag. Kung totoxikin mo lang siya at magiging toxic ka lang you yourself, wag. Walang pumipilit sa'yo. Hindi rin kita pipilitin. Pero hindi ka pwede bumalik sa isang tao at magiging toxic ka lang sa buhay niya. No wonder, makakahanap ng iba yan kasi ang bigat mong kasama sa ganyang ugali mo. I have been like this before, Papa Jack. Who cares about before? Right now is important because this is wala may chance na pwede mo siya mabalik sa buhay mo. Who cares about before? Who cares? I understand naman. I understand what you're trying to impose to me. Gusto ko lang. Why do you wrestle? Ba't mo kinakalaban yung chance na matagal mo nang inantay? Why? Ha? Dahil nga dun sa lately, minsan kausap ko lang siya. Tapos re-replyan niya ako like after parang yung utak ko, siguro may kausap ng iba. Siguro. You are not in the position to demand her whereabouts. You may not demanding it from her, but it's tanggapin mo sarili mo na wala kang pakialam sa mga panahon hindi kanya nire-reply, hindi kanya jowa pa, kahit pa nakasabit siyang patiwalik sa puno, that's none of your business. But I cannot stop. O di wag mo siyang balikan. Di wag mo siyang balikan, di tapos tong kwentuhan natin. Di wag ka makipagbalikan. Di ba tinatanong mo ko why am I wrestling between No, that's the point. That's the point. Look, you have it in front of you, the chance to get the chance to get her back into your life, the person you love. In the same breath, you like her to be back into your life. In the same breath, you are wrestling with the idea. Because of the fear. Yung fear. Lagi silang nasa isip ko. Alam kong sobrang toxic. I don't even like it. That's why I opted to ask for someone's opinion. And you are not listening. You are not listening. I do. You are not. You are arguing with me. You hindi ka nakikinig. I do. Knock, knock. Hindi ka nakikinig. Hep, hep. Hindi ka nakikinig. Imagine mo tingnan mo to mga kaibigan. Tinawagan mo ako para humingi ng payo. Alam mo bang tintoxic mo ako? Talaga ba? I don't mind. Okay ako. Look, matigas ang balat ko sa ganito. I'm built for this. I'm built for this. Thank you. Di ba? Pero imagine mo gawin mo to sa ano? Imagine gawin mo to sa jowa mo. Kaya hindi ko sinasabi sa kanya how I feel.
what she throw to me, I receive and then I act. Pero in my head, there's a lot of questions. Ganon lang gawin natin. No? I'm not... Ganon lang gawin natin. Daday, Okay, kinig ako. block mo na lang siya. Mag-move on ka na lang. Tapos to. Papa Jackson, kung hindi ko lang siguro siya mahal, matagal ko na siya na-block. I am doing this against everyone around me. Yung nagmamalatigas ng ulo. This relationship is us against everyone around us. Who cares? Stop telling me that. That doesn't mean anything. Who cares? Yes, I just wanted to tell you na kung ganun ka nalang inlock mo na kaya hirapan ako. Meow. Meow. Hep hep. Yaw. Ang lamig-lamig dito pero nag-iinit yung pusingi ko kakaiyak. Diba, ay, naka. Ang toxic mo. I'm sorry. I was the life is before. It's okay. Huwag kang mag-alala. I'm built for this. I am so built for this. Don't you worry. I could be the most nonchalant na makikilala mo. No. Stop. No. Stop. No. I don't want to hear that. Wag mo i-defend sarili mo dito. Hindi kayo maniniwala. No. Hindi kayo maniniwala. Hindi ka toxic. This is all that we saw tonight. Your toxicity. And you are defending for it. Tonight. Yes. Just for this. We don't care. You called for an advice. And you are fighting the advice. Look. No, you are. Look, there's no promise here that when you called me, I give you the perfect advice. No, I am a human being. I know. Excuse me, I'm talking. I know. Yes. Walang promise dito na pag tinawagan mo ako, I will give you the perfect advice. But at the very least, you absorb the advice. At the very least, that's called mutual respect. 'Di ba? Na i-absorb mo. 'Di ba? Siguro ba mamaya kung ayaw mo, iligo mo siya ba naghihilod ka ng kilikili mo. Tingnan mo kung pwedeng kung may point yung advice ko, wala, 'di ba? Pwede 'yon. Pero imagine mo a-advise ang kita tapos ang ending you're going to rebut with the complete opposite. Thinking, 'di ba? Considering na yung bagay na gusto mo, pwede mo makuha. Pero toxic mo yung sarili mo tsaka yung mga tao nakapaligid sa'yo. Papa Jackson, wala akong toxic. It's just between the two of us. Yeah, my point is, look, if January at 2026, she will be the one to stop communicating with you and be with somebody else. Maniwala ka, di ba, that on November 24, nag-usap tayo and you had the chance to try. Wala namang guarantee magtatagal kayo buong buhay eh. But on November 24, nag-usap tayo and you had the chance to get her back into your life. To try. And you refused it kasi ang drama mo, you're going to regret. You are going to regret. Can I ask something? Pagod na ako. Ayoko na. Ano yun? Should I ask her if gusto ko na mag-umpisa uli? What should I ask her? What should I tell her? I understand what you're trying to tell me. But if I wanted to restart everything all over again, what should I ask her? Di ba, sabi mo sa akin,
She asked you. Yes. Oh, di sagutin mo yung tanong niya. Why do you have to... Tinanong niya sa akin yun. Why do you have Last, to... last di September. ibalik mo sa kanya. You remember you asked me in September if I want you back in my life. I realized I want you back in my life. Can we start over again? Nakakamatay ba yan? Pag tinanong mo yun? I don't know kasi how to approach her. Kami nang bahala. Kami nang bahala. Kami na magkatanong para sa'yo. Ang arte mo na, ha? Totoo lang, ha? Nakaka-bonding na to, ha? Oo, totoo. Kami na. Hindi, okay na kami. Kami na. Pati ba naman yung paraan kailangan mong tanungin sa ibang tao? Talaga ba? I just wanted to have an idea of paano ko ba Look, wag mo na itanong kung paano wag mo na itanong kung paano kasi ex mo yan. Nagtalik kayo niyan. Alam mo kung paano kausapin yan. Hindi mo na para tanong sa ibang tao yan. You're right. Alam mo, di ba nasa France ka ngayon? So, Magtayo ka dyan ng club, Bibihan Club. Ikaw presidente. Pabibi. Di pa posible sa sabi nila. Ano na? Okay. Sabi nila si Papusib sa Hindi ko na-gets. Ano yun? Ano? that's imposible yun. Okay, I understand what you wanted to relay on me. I'm sorry, I didn't mean na maging toxic sa'yo. I just wanted to hear what's on my mind. I have a plan of bringing her here. Pero hindi ko alam kung ipuproceed ko kasi nahihirapan ako mabasa kung how is she receiving There the is plan. no way to know that unless you get back being with each other so you can gauge whether it's okay to continue on or not. But the first step is that the two of you will have to agree that you will have to try it again. And you are the only one na nagpapahirap ng sitwasyon. Ikaw, walang iba. You are your own problem. hirap kasi nga lisa doon sa, ayoko na nga nagagalit ka. Hindi nagagalit. I'm concerned sa iyo because I know this will be a heartbreak to you because you're being childish tonight. You are. Thank you, by the way. Naunawaan ko naman. And yes, you're right. Aminado naman ako doon na I was too harsh on myself. Sobrang siguro yung takot ko. Yung toxicity, okay. Toxicity na nag-uumapaw ngayon sa utak mo. Nagiging hindrance siya para mag-restart kami. But I love her so much. I'll just take courage para sabihin sa kanya na I want to start over. Hep hep. Hep hep. Okay. In French. Gawin natin in French. Yeah. Hooray. In French. Okay. Anyways. Ay, naka. Thank you very much for calling. Thank you for accepting me kahit na I'm using my account like this. Thank you so much. For the second time around, thank you. Bye-bye po. Bye-bye po. Have a good morning. Thank you.